Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping ko, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito po ang News 5. Nang dahil po sa mali, ito po, ang daming nag-comment na mga Bakit ganito po ang nangyari News 5? O sino po ba ang dapat sisihin dito? Ang nag-a-upload ba ng mga videos nyo? O sino-sino po ba? Ayan, para lubos ho natin maunawaan mga ka-action, mga kakampeng, basahin na po natin o i-play na po natin ang video. Ito po kasi mga ka-action ang naging title sa nasabing video. Ito po, ayan. Secretary General ng PD Laban nag-resign, frontline weekend. Ito po ang naging title. Ngunit kung i-play po natin ang video, ito po mga ka-action. Nauuso nga po ngayon ang paggamit ng mga AI photo app pero babala ng ilang eksperto may banta ito sa privacy at pwedeng makompromiso ang inyong pribadong impormasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Mapasikat o hindi, nakiuso na sa trending na artificial intelligence o AI photo app. Sino ba naman ang hindi maaaliw na sa isang click lang, glow up agad ang pictures mo? Pero ang mga yan, ipinagbawal kamakailan ng Department of National Defense sa kanilang mga empleyado at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Kasunod yan ang nilabas na memorandum ni Defense Secretary Gibo Teodoro na pinaiiwas ang kanyang mga tauhan sa naturang AI photo generator app. Malaki raw ang banta sa privacy at seguridad ng mga AI photo editor apps na nagpapasubmit ng 10 larawan ng user. Maaari raw magamit sa paggawa ng mga peking profile ang mga impormasyong makukuha ng app. Posibleng mauwi ito sa identity theft, phishing acts at iba pang illegal na aktibidad. Natanggap na raw ng AFP ang kautusan mula sa DND. Tingin ng IT expert na si Art Samaniego, makatwira ng utos sa Secretary Gibo. Higit daw kasi sa mga litrato, may nakukuhang ibang impormasyon ng mga netizen, ang mga AI app. Hindi na rin daw bago ang pagbabawal sa uniform personnel na gumamit ng mga app na may artificial intelligence. Sa ibang bansa kasi pinagbabawal talagang gumamit ng mga app na to, pati ibang mga social media accounts. Ang warning na to, tama lang dahil yun nga, sensitive kasi yung mga information at mga data na kinokollect ng mga government agencies na to. Dagdag pa rin sa Maniego, mapaempleyado man ng gobyerno o hindi, dapat maging maingat at huwag basta-basta madaan sa pagkaaliw sa mga AI app para hindi manakaw ang inyong mga personal na impormasyon. So yun na ho mga ka-action, napanood na po natin at napakinggan na po natin, 'di ba? Ang layo kasi, iba kasi ang laman ng video. Kasi kung sa title, Secretary General ng PD Laban nag-resign frontline weekend. Ngunit ang laman ng video ho ay ang about sa mga photo apps, which is very informative content naman ho. Ang pagkakamali nga lang ang title, ang title. Siguro hindi naman natin masisi yung nag-upload nito kasi siyempre naman tao lang po, pwede naman ho tayo magkamali, bakit hindi, no? Kaso nga lang, siyempre ang against dito sa News 5 iba talaga ang i-comment dito, di ba? Basahin po natin ang mga comment ng mga dito, ng mga nagko-comment. Ayan. Ang sabi ni Carl, nasaan yung balita sa sick gen ng PDP nag-resign? What? Palpak na balita. Ayan. Ang sabi naman ni Raywiston 5591, wala na kasing nakikinabang sa padapa laban. Ayan. Ang sabi naman ni Hood sa Malaban Bagulyo, ayan. Asaan yung nag-resign? Ayan. Ayusin nyo title nyo, mali ang laman, sabi ni Richanebero Botanas. Ang sabi naman ni Rasin Boy, yung uploader nyo, ipa-drug test nyo. Ayan. Ang sabi naman ni Tamakadjan, mali ata ang title. Tapos ang sabi naman ni Drips,
lasing yata uploader ng news. Sabi naman ni Joker, ni Joke 493, mali balita, Marites. Ayan. Ang sabi naman ni Momutar, ayan, ba't iba laman ng video? Budol ako dun, yun ang sabi. Wala ho tayo magagawa, News 5. No? Pero sa totoo lang, ang content naman is very informative. Ang kaso nga lang, ang nagkamali nga lang, yung title. Siyempre, malaking social media platform itong News 5 at nagsasabi ng mga katotohanan na balita. Siyempre para dito sa mga negatibong mag-comment, nabudol sila. Diba? Pero sa akin lang ho, walang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Pero hindi ko lang alam kung malaman nito ng pinaka-ano ng News 5 at kung sino ang nag-upload, talagang masasabon. Kasi dapat hindi ho sila pwede magkamali. Dapat ayusin po nila talaga at i-check ho talaga nila kasi malaki silang social media platform or TV station. Dito sa YouTube po kasi ito mga ka-action, mga kakamping. Pero para sa akin, walang perpekto na tao. Lahat ho tayo nagkamali. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.